Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. In this video is magbo-market analysis tayo. Then, isi-share ko sa inyo yung naging trading performance ko this week. Okay? Pero bago yan, para sa mga walang idea kung para saan ba tong YouTube channel natin, ginawa ko tong YouTube channel natin para i-track or i-share sa inyo yung aking trading performance, which is nag-day trade ako araw-araw. Hindi man araw-araw, pero nagdi-day trade tayo. Then, sinishare ko lang sa inyo yung nagiging performance ko. Then, nagsishare din ako sa inyo ng market analysis. Hindi ko man sinasabi ng direct, pero at least nagkakaroon kayo ng idea sa mga possible na mangyayari dito sa market. Especially kay Bitcoin. Okay, so, recap muna tayo sa naging last video natin. So, 2 days ago siya. So, pwede nyo siyang panoodin. Yan. Sinabi ko dyan, overall, is gagawa ako ng series na if gusto mo maging day trader, pwede mong panoodin yung mga yon. Gagawa ako ng series para doon. So, i-share ko doon kung ano ba yung buhay ng day trader, or i-share ko doon yung mga hindi sinishare sa social media. Okay? Parang dark side yung i-share natin dito. Okay? Yung kadalasan na hindi sinasabi. Also, sinabi ko dito August 16, pwede din nyo naman puntahan yan doon. Makikita nyo dito August 16 din, and explain ko ano yung pwede nyo i-expect. Okay, so pwede nyo yan panoodin. So, dito muna tayo sa trading performance natin ngayong week with $5,191 or nasa 715k na to lahat. Ito, overall this month. Okay, so para sa mga hindi nakakaalam, meron akong goal which is 10 million Philippine peso. Ayun yung gusto kong ma-achieve. Okay, so siguro makikita nyo tong performance ko, parang ang laki na ng profit. Pero in reality, nasa ano pa lang yan, sabi natin nasa 7% something, nasa ganun pa siya. Wala pa tayo sa 10%. Kasi ang 10% ng 10M, syempre 1M. So, if a-analyze natin or tingnan lang natin, baka abutin ako ng 9 to 10 months. Okay? So, tatry natin kung kaya ba maka 1M this month. Then, try natin siya gawing consistent. Okay? Pero, nakikita ko na dito, kasi ang average natin na profit is naglalaro siya ng 2,000 to 5,000. Okay? Let's say, nasa ano tayo, maka 1M tayo. Maka 20k dollars tayo ng ng end of the month. Okay? Maka 1M tayo. So, aabutin pa rin tayo ng 10 months, okay? Bago ma-achieve yung pinaka-goal natin, which is, walang masamang mag-earn ng 10% per month, okay? Which is, ayun talaga yung laro ko, guys. Nasa 5 to 10% per month yung ina-achieve ko, okay? So, hindi natin goal na mag-flex ng 1,000%, 2,000% ng isang trade. Then, pag tinignan natin yung overall portfolio, sunog-sunog. So, ako, ano lang, tawag dito, transparent lang. Then, pinapakita ko sa inyo yung overall performance ko. By the way, para sa mga nagtatanong kung anong trading journal to, TraderSync. Okay, so, ayan. So, ayan yung focus ko kung bakit ako nagsishare ng trading performance, which is, lagi naman ako nagtitrade, pero nung mga nakaraang buwan or years, is wala lang ako YouTube channel, or hindi lang ako nagsa-social media. Pero ngayon, may social media na ako, may YouTube na ako. That's why, sinishare ko lang siya sa inyo. Diba? So, ayan. Now, kung makikita nyo dito, last week is nag-i-struggle ako sa aking entry. Okay, so siguro nadadamihan kayo ng trades, pero sa scalping strategy ko kasi, guys, is normal lang yan. Okay, hindi siya yung parang tutok na tutok talaga. Part lang talaga siya ng system natin na kailangan natin ng madaming entry para makat agad yung mga losses or ma-break even yung mga patalo na position, and kapag favorable sa atin yung trend, then let's say bias natin is long, then sumusunod nga yung market para ma-capture natin yung mga movement na yon. Okay, kunwari nag-against sa atin yung market, magka-cut agad tayo or mapapa-break even agad tayo. What if naman favorable sa atin yung trend? At least pag ganitong system or yung katulad ng system ko is masasabayan natin siya throughout the move. Okay, hindi lang one trade. Okay, so ganun siya nag-work. Baka kasi may mga nag-iisip sa inyo, ba't ang dami mo naman position, ganito ganyan. Okay, so kasi mabilis ako mag-cut ng losses,
And kadalasan dyan break even din. Okay? So, makikita nyo last week is meron tayong 2 araw na sunod na talo. So kayo, ano bang ginagawa nyo kapag nakaka-experience kayo ng losses? So ako ang ginagawa ko is journaling. Okay, so normal naman yun. Hindi ko lang alam kung nag-journal ba kayo, pero sana nag-journal kayo. Binabasa ko lang yung mga previous trades ko, previous days, kasi nag-journal ako, naka-document ng lahat. Binabasa ko lang yun. Then marirealize ko na part talaga ng trading ang matalo. Okay, so kasi kapag ikaw yung trader na hindi mo parang alam yung ginagawa mo, then once na matalo ka, is doon napapasok yung pagiging emotional mo. Okay, kahit wala lang sa trading system mo, kahit wala lang sa trading plan mo, magte-trade ka na lang ng magte-trade. So, ayun yung ginagawa ko every time na matatalo ako. Okay, babalikan ko lang yung mga green days, kasi dito sa mga green days natin, syempre, pag nag-journal tayo dyan, iba yung vibe, iba yung, sabi natin, puro positivity yung maaano mo dyan. Parang masusulat mo, di ba? Parang, ito yung ways ko, ito yung pag-iisip ko nung nanalo ako, ito yung naging setup ko nung nanalo ako. Pero kapag nag-journal ka naman dito, is makikita mo naman dito yung mga improvement. Kailangan ng improvement. Okay? Dito, parang mga tama, okay? Mga goods yung magiging notes nyo dyan. Pero dito sa pangalawang to, pag natalo na kayo, dun mo na makikita kung ano yung mga improvement. Okay, so makikita nyo 2 beses tayo natalo, pero yung loss natin is $62 tsaka $149 lang. Pero sumunod na araw natin, bumawi na agad tayo. Yung mga improvement na kailangan natin ma-improve sa 2 araw natin natalo, na-improve na natin siya kagad dito. Okay? Which is medyo mas gumanda yung performance natin. Then, nag-uwi tayo last week ng 5,272 USD. So, ngayon naman, hindi naging madali yung week natin, which is wala namang madaling week sa trading. Lahat talaga ay mahirap. Pero, sa week na to, is nag-struggle ako makahanap ng position. Kung makikita nyo dito, 2 trades lang ako, tapos yung isa dyan, break even pa. Ito break even din yan, pero maliit lang na profit. Naglagay lang tayo ng konti. Okay. So, 2 break even ako dito. So, nilagyan ko na ng konti para meron tayong $10 para cover lang yung ibang fees. So, break even yan. Tapos dito, ang dami nating position. Okay, yung iba dyan, stop loss, break even. Majority dyan ng trade ko is talo. Nasa 3 or 4 lang yung naging panalo ko dito. So, hirap ako nyan. Hirap ako maghanap ng position dyan. So, dito naman sa 16 is, mamaya pupuntahan natin yung 16, which is nasa ano yan sa forecast natin. Sa 16 kasi is, explain ko na rin pala ngayon. Sa 16 kasi, kung makikita nyo yung video natin dito, lagi ako nag-warning sa inyo. Pag nanonood kayo dito sa akin, di ba? Lagi ako nag-warning sa inyo na August 16, August 16, August 16. Di ba? Nag-warning ako niyan. Basta panoodin nyo lang yung mga video natin. Okay, so nag-warning ako sa inyo, watch out, August 16, August 16. So, anong nangyari nung August 16? Nung August 16, is kung makikita nyo, meron tayo ditong magic line. Okay, so yung magic line, ayan yung nagsasabi sa atin kung nasa buy zone pa ba tayo. Okay, ibig sabihin, upward movement yan kapag nasa buy zone tayo. Pero pag yan na break, is nasa sell zone na tayo. Ibig sabihin, puro pababa naman na yung makikita nating candlestick. So, nung nakita ko na to, okay, nung nakita ko na to, may idea na tayo sa possible na mangyari sa 16. Check natin kung 16 ba ito. Mali ang aking time zone. Dapat 4. Ito. Yan. So, August 16, kung makikita nyo dito, meron tayong idea dyan dahil, okay, makikita nyo itong line natin na yan. Nasa sell zone na tayo. Ibig sabihin nga yan, yung sinabi ko sa inyo kanina, na most ng mga candlestick natin is pababa. So, okay. Then, neto, itong 15, meron tayong breakout candle. Binasag nyo na itong Fibonacci area natin. So, pag binasag nyo na yan, ibig sabihin, mas may power yung mga sellers. Kung makikita nyo dito, di ba, nire-reject siya, sinusupport, ganito, ganyan. Pero, nung August 15, makikita nyo dyan, is binasag na siya. Sabi ko, okay, mahina rin itong area natin. So, nagkakaroon na tayo ng
ng momentum. Kumbaga nagkakaroon na tayo ng momentum sa sarili natin. Sabihin natin, okay, break na to, pababa na talaga yung market. Uy, mas na-break pa to, mas kino-confirm na ng market yung idea natin sa 16, which is nung nag-16 na nga, below pa siya netong indicator natin na to, kasi kapag above dyan yung price, ibig sabihin bullish. Syempre kapag below naman dyan yung price, ibig sabihin bearish. So nung nasa below na rin siya neto, binasag na rin to. So wala nang rason para maghanap ka ng buying opportunity. Basag-basag na yung mga basag-basag na, 'di ba? Kumbaga confirm na nababagsak siya. So nung August 16, bumaba na tayo sa 3 minutes, 1 minute. So nag-position na tayo diyan. Okay? Naghanap na tayo ng mga position natin. Okay. So ginamit na natin yung mga setup natin para makahanap tayo ng entry. Pero ako ang ginawa ko, hindi na ako nag-scalp. Bakit? Kasi alam kong 16 is grabbing move yun. Okay? Kasi kung mag-scalp lang ako, gusto ko dito lang, sa mga ganyan-ganyan move lang sa console. Pero dahil may idea tayo, which is nasa forecast yan, by the way, if gusto nyong magkaroon or maging advance, okay, maging advance sa possible na mangyari sa market, which is, eto, di ba? Na-witness nyo naman yan, na sinasabi ko yung mga araw kung kailan merong volatility, kailan magpa-pump, kailan magda-dump, lahat-lahat. So, if gusto nyo rin magkaganon, ina-offer ko yung service ko about forecast for next month. Ano bang month? Next month. September to October. Okay? So, nag-offer ako ng 1 month forecast. So, makikita nyo na yung in advance. Okay? Alam nyo na mangyari in advance next month. Kung ano yung mga mangyayari. Kung kailan, anong araw magpa-pump, anong araw magda-dump, ganito ganyan. Kasi, pumiyok pa. Kasi, ang trading performance ko is nakadepende dito sa forecast ko. Kasi, itong forecast na to is sinasabi kailan magpa-pump, kailan magda-dump. So, kailangan ko na lang gawin, paano ako mag-entry? Kasi alam ko na magpa-pump eh. Alam ko na rin magda-dump. Alam ko na rin na magko-consolidation. So, paano ako mag-entry? Okay, so, overall, is meron na tayong system doon. So, ngayon, kung meron ka ng strategy kung paano ka makaka-entry, pero nahihirapan ka kung pataas ba siya or pabagsak, tsaka anong araw ka magte-trade, is pwede mong i-try for once itong forecast natin. Okay, kung paano kanya matutulungan, try mo kahit isang beses. Paano niya ba matutulungan yung trading performance mo or yung trading decision mo? Kung alam mo na kung ano mangyayari sa mga important dates. Katulad nito 16, 'di ba? Sinasabi ko naman sa inyo sa YouTube video ko 'yan na abangan niyo yung August 16. Wina-warning ko kayo. Then nung nag-August 16 na nga nag-dump, 'di ba? Pero kung ikaw puro yung entry mo ngayon dito, entry ka ng entry diyan, entry ka ng entry. Then akala mo lilipad na siya diyan anytime soon. 'Di ba? Puro ka stop loss niyan for sure. No doubt. Okay. Pero kung alam mong sa August 16 lang siya magda-dump, doon ka lang mag-entry. 'Di ba? So, ayun yung tulong sa akin ng forecast, which is hindi niyo na siya kailangan aralin, hindi niyo na siya kailangan or what. Hindi to yung normal na course, yung mag-aaral ka ng gantong theory, ganto ganyan. So, bahala ka sa buhay mo kung maging effective ba sa'yo or hindi. Ang forecast na to is ako mismo yung gumawa. Okay? Ako na mismo gumawa, yung overall knowledge ko, experience about this, shinare ko na doon, 'di ba? Then, ang gagawin nyo na lang, babasahin nyo na lang, then mag-trade kayo, 'di ba? Hindi nyo na kailangan aralin. Kasi sinasabi ko na rin din, anong araw magpa-pump, anong araw magda-dump, anong reason. So, nasa inyo na lang, entry na lang 'yon. Kayo na bahala sa entry, syempre. Okay? So, lahat naman siguro kayo may knowledge na sa entry. Kahit nga, simple indicator lang, pwede na kayo maka-entry sa market eh. Okay? Basta ang problema nyo na lang ngayon is, saan ba yung direction ng market? Which is, ayun yung focus nung forecast. So, kung gusto nyong i-try, maka-experience na alam na yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, weeks, or month, pwede nyo akong i-PM sa As Traders. Nasa description yung link. Then, type nyo lang doon yung forecast. Then, may magsasend doon na details sa inyo. Okay, so mura lang naman yun. Okay. So, nakita nyo dito, August 16, position na tayo. Then, August 17, in-out na natin yung mga position natin. Kita nyo, ilang days tayong almost 1, 2, ilang days din tayo nahihirapan mag-analyze. Pero, nung pumunta na sa atin, kumbaga naging pabor na sa atin. Kasi dito, alam natin walang mangyayari dyan. Okay, alam na natin na consolidation lang yan. Hirap tayo dyan. Okay, kaya ginagawa natin, kailangan natin ma-protect
yung sarili natin kapag yung market is hindi pabor sa atin. Okay? Pero kapag pumabor na sa atin, which is, ayun nga yung sinasabi sa forecast, kapag pumabor na sa atin, dapat ma-maximize natin. Which is, ayun na nga, di ba? Ang laking profit, $4,877 with 72 win rate, 72% win rate. Okay, so, ayun yung overall performance natin this week. Okay, so, yes, ano pa ba? Market analysis, okay. So, market analysis natin, simple lang naman to. Alisin ko lang muna itong mga to. Yan. So, sinabi ko sa inyo, nung July pa lang, ganti natin ito, type ng drawing, ito. Si Bitcoin is magiging bullish, which is, yep, naging bullish na nga, nakakita tayo ng upward structure. Okay? Lumipad na si Bitcoin, nag-create ng higher highs, higher lows. Then now, bandang dito is nag-forecast ulit ako na abangan niyo yung 16. So meron tayong mga parameters na tinitingnan, confirmation kung anong possible na mangyari. Nagdraw tayo ngayon ng Fibonacci area. Kung makikita niyo diyan, sinupport naman siya. Okay? So now, ang problem lang niya dito is itong magic trend line natin na to is na break. Okay? So ang nasa isip ko diyan, dapat masupport niya to, hindi niya dapat tumabasag. Pero nung binasag niya na to, ano na tayo dyan? Open na tayo sa possibility ng dump. So ano na lang tinitingnan natin? So ang i-share ko na lang muna sa inyo ngayon is yung nangyari ngayon dito. So hindi ko na isasama yung iba ko pang tinignan. So ang mangyayari, binasag niya na tong fib. Nung binasag niya na yung fib, below na rin siya ng indicator natin na to, which is moving average lang naman yan, simpleng moving average. Then nung nag-16 na nga, bam, nag-dump. Okay? So for now, ano na yung market structure natin? Okay, makikita nyo naman, nag-create na siya ng lower lows. So, August 18. Okay, so sa ano guys, next month by the way, hindi ko na rin naman to gagawin. Okay, so ngayong August ko lang to gagawin. Then, next month, hindi ko na to gagawin. Kasi syempre, para sa mga nagkuha nung service natin na yun, diba? Ayan, August 18. Abangan nyo yan. And August 21. Ayan, abangan nyo yung mga araw na yan. Okay. So now, overall is ito yung naging trading performance ko. And yes, gusto ko na magmotor. Char. So, ano ba? Ayan, yung question natin. Ito. Yung question natin dito is ito. The French president announces that he is going on a business trip to the US. Ayan. So, meron tayong quiz, 'di ba? Last video. Ang overall nun is yung French president is pupunta sa US para sa business trip. Then yung tanong ko doon, makaka-apekto ba 'yon sa value ng euro? Then ang mga comments dito ay yes, yes. Okay, so ang sagot nila ay yes. So, ang sagot dyan, okay, ang sagot dyan guys is no. Okay, so hindi maapektuhan ang value ng euro. Okay, ulit kasi stutter pa ako. So, ang sagot doon is no. Kasi hindi maapektuhan ang value ng euro kasi ang currency values is influenced by economic indicators, interest rates, market sentiment, at iba pa. Ang single diplomatic trip ng kahit head of state ay hindi ganun ka-enough para pagalawin ang market. Okay, lalo na kahit ano lang yung business trip lang. Okay, so overall, no ang sagot. Okay, so now, meron tayong panibagong quiz. Kung gusto mo mag-participate, is pwede ka mag-comment sa baba. Then, if tama yung sagot mo, then tama. Di ba? Pag hindi naman, at least, di ba, tinry mo and may natutunan kang bago. So now, ito naman, simplehan lang muna natin yung tanong natin para madaming makapag-participate. Okay? Anong currency ang ginagamit ng many European countries? Okay? Anong currency ang ginagamit ng mga European countries? Una, peso.
A pala, sorry. A, peso. B, euro. Or C, pound. Ulit, anong currency ang ginagamit ng European countries? A, peso. B, euro. C, pound. So, if gusto nyo mag-participate, i-comment nyo lang dyan sa baba yung mga sagot nyo. Then, yun lang. Okay, so yun lang muna in this video. Sana na-update ko kayo kung ano na yung mga pinagagawa ko dito sa day trading ko. Then, medyo malayo pa tayo sa 10 million natin. Makabutin tayo ng 9 to 10 months. Pero, ayun, nood lang kayo sa akin. Madami kayo matututunan. Okay, so yun lang muna guys. Bye-bye!